Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Orlando Catalon po. Ilang taon na po kayo? 30 po. Saan po kayo nakatira? Kalayaan po, Quezon City. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Danilo Catalon. Ilang taon na? 34 po. Saan nakatira ngayon? Holy Spirit. Batasan Hills, Quezon City? Maaari bang isalaysay niyo po ang mga buong pangyayari sa likod ng inyong reklamo? Ma, nandiyan yung kapatid ko si Danilo. Nakikiusap siya sa akin kung pwede siyang makitira sa atin. Kahit panandalian lang daw, hanggang makahanap siya ng trabaho. Okay lang ba sa'yo? Okay lang naman sa akin. Kapatid mo siya, syempre. Talaga? Salamat ah. Alam mo, yung kapatid ko na yan, napakabait niyan. Wala naman siyang malapitan dito sa atin, kaya ako na lang nalapitan niya. Dahil yung pamilya namin, mga tiga-probinsya. So, okay na? Oo naman. Kung payag na nga, di ba? Salamat, ma. Thank you. Sige, tawagin ko lang yung kapatid ko. Tol. Tol. Pumayag si Mrs. Talaga? Yes. O, salamat, Tol. Sabi sa'yo, mabait yun eh. Pansamantala lang naman eh. Oo naman, oo naman. Salamat Sige, talaga. diyan ka lang ha. May kukunin lang ako. Sige, Tol. Salamat ulit ha. Pumunta sa bahay yan, tapos ganun ginawa lang sa akin eh. Ano po ang ginawa? Pati ba naman asawa ko na gusto pa niyang sulutin eh. Ulo yan Gusto niya sulutin o sinulot Sinungalingan niya? yan. Wala, masyado ka kasing siluso. Ma, kamusta na pala yung pinapalakad ko sa'yo? Okay naman na. Oh, Danilo, gising ka na pala. Magkape ka na muna. Sige, ligpitin ko lang higaan ko. Sige. Tol. Tol. Tol, ang aga niya na. Tol, uy. Ha? Oo. Wow, dami ah. Kailangan talaga. Talagang kailangan natin magsipag. Sobrang hirap na ng trabaho ngayon. Bakit hirap din ang pwestuhan sa palengke ngayon eh. Danilo! Oo, unahan talaga dun. Handa na yung kape mo, tsaka yung almusal. Kain ka na. Sige, salamat ah. Sunod ka na. Kamusta lang ako, Tol? Parang binabaliwala ko lang din. Pero Iba ang pakiramdam mo, iba ang kutob Iba mo. naramdaman ko eh. Oh, iba talaga ang kutob, no? Pero iniisip ko naman, kapatid ko yan. Ibang kutob mo dahil siluso ka. Yan pa. Sige. Kumain ka din dahil ako nakakarami na ako. Ikaw. Tubig. Oh, tsaka na pala. Tara, kain ka na. Okay ka na dito, Tol. Sige. Napasok mo na ako sa kwarto. Ikaw ang kumain ko, pumapayag ka nun. Ay, Tol, kain ka na lang, sabay ka na dito. Sarap yung luto ni Merlin. Adobong manok. Salamat. Hindi, kumukuha pa siya. Yan mo na lang kung oo. Pwede? Oh, ito kumuha ka. Para sa'yo, sige. Sarap. Ako, nakakarami na ako. Ikaw kung hindi kumakain. Bumibay ka.
ikaw ang magkain. Sige, ako na muna. Ayan, salamat. Gusto mo ba? Kuha ka na lang. Akin ba to? Social yan. Sosyal, bakit? Napapansin ko yan. Ingit Pati ka lang. brief yan, pinaglalaba pa ng asawa ko yan. Oh, anong gagawin mo dyan? Maglalaba sana ng damit. Akin na, sasabay ko na, naglalaba rin naman ako eh. Ay, hindi na. Akin to. Nakakaya naman, Okay Marlene. lang. Sabay ko na yan, naglalaba rin naman ako eh. Oh, sige, bahal. Oh, teka. Ito, akin na to. Sabay ko brief na ko rin to yan. Ito naman, nahiya pa. Sigurado ka? Oo, okay lang. Naglalaba rin naman ako eh. O paano? Okay, sige. Thank you. Punta na ako doon, naglalaba na ako. Doon ko nga sinita yan eh. Sabi ko, brief ko, nagkukusot ako eh. Mahirap sa'yo, puro ka hinala. Ang puro hinala. Wala kasing tiwala sa sarili mo. Ang tiwala ako, sobrang tiwala ko nga eh. Ako eh. Ma. Ma. Doon ka nga! Ang baho-baho mo, matulog ka na! Amoy alak ka! Hindi ka malang nagugas ang katawan mo. Doon ka nga! Umalis ka dito, doon ka. Ang baho mo, amoy alak ka. Bakit ba parang ayaw mo sa akin? Ha? Bakit parang diring-diri ka sa akin? Meron ka ba pinagmamalaki? Ha? Sagot! Meron ka pinagmamalaki, no? Ha? At diring-diri ka ba sa akin? Ha? Ayaw mo na ba sa akin? Natural, kuya ko eh. Kaya sa akin mo susumbong yun. Kuya? Kuya lang kaya? Ay, ako! Ano ba problema? Kayo nakapatulala. Nahihirapan na kasi ako. Oh. Hindi ko na kaya makisama sa kapatid mo. Konting tiis pa. Kakasundo din kayo. Sa akin nagsusumbong ang asawa mo. Kaya pala, nagsusumbong sa'yo kasi kayo nagkakaintindihan. Natural, kuya ko eh. Kaya sa akin mo susumbong yun. Kuya? Kuya lang kaya? Ha? Kapag ang babae, sabi mo nga, sinasaktan. Kumbaga, nawawala ang pagmamahal doon sa kinakasamang nananakit. At sa iyo siya nakapaglalahad ng kanyang sakit ng loob, problema, kaya napalapit siya sa'yo. Opo. Wala, hindi po yan pa sa Kailan mo asawa, tarantado natuklasan yan. itong kinukwento mo na pangyayari na di umano'y sinusulot ka nitong si Danilo? June. Mga June. June 2011. Opo. Ma? 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 Pagkaraan ng eksena na yun, na bumalik ka, may Eksena. nangyari pa rin? Mayroon pa po. Ano? Kaya nga doon ko na inobserbaran. O ano nangyari? Mga paglipas ng ilang araw din, talagang hinuhuli ko na.
bakit kasi pumapasok ka na nakabrief sa kwarto nila? May ano lang po ako noon, kagagaling ko lang po ng CR ko. Marlene, ano ang minil cutter kayo dyan? Ayun. Thank you. Ay, bakit naman papasok ka Natapat doon, ko na. nakabrief ka? Nail cutter lang. Ano ba nail cutter. puputulin mo? Kaya nga eh, kumuha sa nail cutter doon, baka nandun sa loob ng nail cutter. lang? At alas 11 ng gabi, mag-nail cutter ka? Kaya nga, kukunin nga niya nail Alas cutter ng 11 asawa ng ko eh, gabi? papagupit yung kuko niya sa My God, babae. magugupit ka ng kuko? Baka ibang Parating, klaseng cutter ang dumating po. hinahanap mo. Hindi po, ma'am. Nasaan si Marilyn nun? Oh, doon Tao sa po loob yun ng na kwarto, nandun po nagugupit. sa loob din po na talikod may kinakalkal po doon sa sa karton. May May kinukuha po kinakalkal. siya. Alas 11 ng gabi, gising din si Marilyn. Opo. Kasi Pareho kayong inaantay nga gising. po yung asawa niya. Anong kinakalkal? Parang Ay, ano, Anong klase kinakalkal? parang bisan po ng asawa niya. Bihisan, bakit Opo. kailangan magkalkal ng alas 11 ng gabi? May araw naman. Walang trabaho si Marilyn, di ba? Wala po. Bakit alas 11 ng gabi siya nagkakalkal ng damit? Ay, siya nga mamang Tapos ikaw, kinakalkal alas 11 ng gabi, maggugupit ng kuko. Tapos nakabrief ka. Oo. Kagagaling ko lang po kasi ng ng CR. Ng CR? Nanghiram lang po ako ng nail cutter po. Anong ginawa mo sa CR? Naghubad? Hindi nagano po. Naghugas kasi Lang po ako, nagilamos lang po ako. Naghilamos? Opo, init po yung Ha? time na yun. Nung time na yun po, ugali mainit mo? po kasi. Mainit? Patulog na din po ako nun. Gano'ng kainit ang panahon nun? Oo, nainitan daw siya. Tagulan nga. ang Nag-iinit na Agosto. sila. Tagulan yan. Mainit. Kaya nga siya Gagaling nag-brief ko na lang po eh. kasi ng- Nag-iinit di na pala sila eh. kahit wala itong si Rolando at nakikitira ka sa bahay nila at nandun yung asawa niya o kinakasama niya, okay Kaya- lang sa'yo nakabrief ka lang. Nagpapasyon show ka sa harap ng asawa niya. Kaya pala, kung magbihis siya Ano naman minsan po eh, yun, kahit nasa nakatalikod harap po, ng kaya asawa ko eh. Basta naguhubad na Tuloy-tuloy lang po eh. ang lakad ko eh. Nakatalikod. Opo, yung asawa. Bakit? Nagpaalam ka, hi Marley, nakabrief lang ako. Hindi po. Ganon? Hindi po. Ano? Basta nagmadali lang po ako nang hirap ako ng nail cutter. Oh. Walang iya ka! Tol, nabibisa ako, Tol! Hindi mo na ako respeto! Tol! 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 Ha? Wala namang nangyari, Roland. Ano wala? Ha? Ginagawa mo pa akong tanga? Ha? Wala nga naman. Lumayas ka! Layas! Lumayas ka sabi! Layas! Gaano kasakit sa'yo? Bakit nangingilid ang luha mo? Masakit. Pasapak nga mo. Dito. Matik isa lang. mo rin. Masapakin mo ng isa? Baka mapatay mo. Baka ang kamao mo parang pakyaw, makatulog yan dito. Hindi na makakapagsalita yan. Umiiyak ka na. Bakit ka umiiyak? Sabi, nagigigil ako dyan eh. Umiiyak. Kaya yan iniwan ng asawa niya dahil ginugulpi niya. Kailan mo sa buhay namin. Gagamit ko, nilagay niyo sa doon sa butas sa likod ng bahay. Ay, naku, ako! Halika, ako! Dali. Dali. Makabawi lang. Tiga, nakasapak ka na eh. Ang pakialam mo sa buhay namin. Bakit nandun ka sa kwartong yun na nakabrief ka lang? Sila eh. Walang hindi iisipin na Nagte-text- meron kayong text-text ang relasyon. ginagamit nila sa akin eh. Nung kinakasama niyang si Marlene. Mahal mo si Marlene, di ba? Sabi mo? Bilang kapatid lang po. Kapatid, pag nandyan ako, pag wala ako, inaasawa mo. Tiwala sa sarili mo. Yan Ay, nagsising ako sa sarili ko, sobra kong tiwala eh. Luwag-luwag ko sa inyo eh. Tol! Tol, teka. Walang iya ka! Halos maghalo ang balat sa tinalupan nang matuklasan ni Rolando na may nangyaring milagro sa pagitan ng kanyang kuya Danilo at sa kinakasama nito. Layas! Lumayas ka sabi! Layas! Nahuli niya raw kasi ang paglabas ng kuya niya mula sa kwarto nila na nakahubad. Sagot naman ni Danilo, hindi niya papatulan ng hipag niyang hilaw. Naging palagay at pabait lamang sila sa isa't isa at wala itong halong mali siya. So, nung mabisto mo ngayon na labas-masok siya sa kwarto nyo, Opo. hubad, nakabrief lang, aba, sino ba namang tao nga ang hindi mag-iisip?
Ayun na nga may po. nangyayari na sa kanilang dalawa. Opo. Kaya hindi kita masisi na magselos sa kanya. At ikaw din, Danilo, hindi mo pwede masisi itong kapatid mo na magduda sa'yo. Mula umpisa pa sa kwento niya, nagtitimpla ka ng kape, siya hindi. Pinaglalaba ka ng brief, siya hindi. Magkasabay kayong kumain madalas, siya hindi. Pagkatapos noon, alas 11 ng gabi, bumalik siya. Bakit nandun ka sa kwartong yun na nakabrief ka lang? Kaya naisip ko na yan, ang gimmick nila Walang hindi iisipin na Nagtitext- meron kayong text-text ang relasyon. ginagamit nila sa akin eh. Nung kinakasama niyang si Marlene. O, kumbaga, yung isang matinong pag-iisip o isang rational na pag-iisip, Pagdadating ko nga lang, magkukonklusyon nandyan na ang paninda ko, sa eh, hirap-hirap pamamagitan yung ng mga magbukas ng pinto. sirkumstansya na yon, na kayo ay Para may kayo mga relasyon mantika matulog. ni Marlene na kinakasama nito. Alam mo bang pwede ikaso sa'yo ng kapatid mo? Civil case for damages. Article 26 ng New Civil Code. Na istorbo mo yung kanilang buhay bilang sila ay magkasama, yung kanilang common law relationship. At tayo sa ating pakikisama, kailangan may honesty tayo, may good faith tayo. Kaya puro civil case lang to kasi walang adultery. Dahil hindi sila kasal. Kaya malakas ang loob ni Marlene na maging malapit sa'yo. O, hindi ka makukulong pero pwede kang idemanda ng kaso sibil ng kapatid mo. Kahit 5 beses mo itanggi sa kapatid mo, wala kaming relasyon, walang maniniwala sa iyo. Dahil bakit ka nakaubad at nakabrief ka lang sa kanilang kwarto at ang kanyang asawa ay gising na gising pa. Sorry, pero iyan ay katotohanan na dapat nating harapin. Ang katotohanan ang makakaresolba ng dispute ninyong magkapatid. Hindi ko kayo mamimediate ng ayos. Hindi ko kayo mapagkakasundo kung ang isa sa inyo ay nagsisinungaling. Ano ba talaga? Mahal mo si Marlene, di ba? Sabi mo? Bilang kapatid lang po. Pagkapatid, pag nandyan ako, pag Mahirap wala ako, sa'yo, inaasawa wala kang mo. tiwala sa sarili mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya ngayon nga Kaya ako sinasabi ko nga, pagdududahan mo nagsisinga ako sa sarili ko, sobra kong tiwala, luwag-luwag ko sa inyo eh. Anong gusto mo? Asunto o areglo? Pwede mapagulpi isa lang. Pwede pa rin yan. May criminal case yan eh. Unjust vexation yan. Pangiinis sa kapatid mo. Isang tanong ko sa'yo, magsabi ka ng totoo. Nagkarelasyon kayo ni Marlene, kaya nagalit ang kapatid mo. Hindi po talaga, ma'am. Ano hindi? O di, asunto na lang. Rolando, asunto na lang tayo. Ang galing na lang, nagtatanggi ka pa kahit kita ng ebidensya. Ikaw, asunto o areglo? Mapasapat muna ako. Kahit sa lang. Bakit mo sasapakin? Pabawi lang ako. Ay, gusto ko rin yung sapakin eh. Ano gusto, draw? Oh, kahit O yan, papawis pulis, naman arestado kayo pag nagsuntukan kayo. Anong gusto niyong mangyari? Kayong dalawa, ikaw muna. May pulis na dito. Pag-asunto, kaso. Patungo sa presinto. At husgado. Areglo, Hindi pa naamin sa uwi kasalanan kayong niya. maayos. Areglo na lang po. Areglo, anong masasabi mo sa kapatid mo para mapatawad ka? Kapatid mo yan, isang tatay niyo, isang nanay niyo. O sige, buksan mo puso mo sa kapatid mo. Makikinig sa'yo yan. Pasensya ka na eh. Tao lang naman ako eh. Pinahirapan mo pa ako, pawis na ako dito. Oh, handa ka bang magpatawad, Rolando, sa kapatid mo? Hindi lang po dahil sa nanay ko eh. Kahit masakit po sa akin, alang-alang sa nanay ko. Iiyak ang iyong kapatid. Ano ang mga kondisyon mo sa Kuya Danilo mo? Nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman mo, Rolando. Naunawaan ko kung gaano kasakit. Ariglo na lang po, alang-alang sa nanay ko. Sabi mo, dahil sa nanay mo, ano ang pakiusap ng iyong ina patungkol sa iyong kapatid na si Danilo? Babae, nandyan daw lang yan, babae lang yan. Lakasan mo yung tinig. Babae daw lang po yan, nandyan lang babae, dami daw yan eh. Kapatid daw po, hindi nakapalitan. Kaso nga eh, di ba sana wala kang kapatid kung ganyan kahayop eh.
First time ba na umamin ang kapatid mo sa'yo ngayon? Opo. Ngayon lang niya inamin ang nangyari. Opo. Hindi naman talaga namin yan. Hindi nagdi-deny talaga yan. Wala daw talaga. Siya pa talaga nag-ano. Pero bakit nailag sa akin? Ayaw na lumapit. Patawarin mo siya daw dahil tao lang siya. Paano kung sabihin kong tao lang din ako, mabigla din ako? Tama bang katwiran tao lang? Natokso ka lang. Opo. Natokso lang yung kapatid mo, sabi niya. Nasusulat sa Kodigo Penal, kapag nasa akto ng pagtataksil ang isang babae at lalaki, ang asawa na naapi ay absuelto kapag napatay niya ang mga nagtaksil. Death in exceptional circumstances. Pag sinaktan niya, binugbog niya, immediately after the sexual act o pagkatapos ng ginawang pagtataksil, ay absuelto pa rin ang asawa na naapi. Ipatatapon lang sa malayo ng hukuman para makaiwas sa gulo. Kaya hindi kita masisi din, Rolando, kung nasaktan mo ang kapatid mo. Pero kapatid mo pa rin si Danilo. At ako, para sa akin, babae lang yan. Makakahanap pa ako niyan. Ikaw, Danilo, anong sagot mo sa kapatid mo? Sinsya na. Tao lang. Anong pangako mo sa kapatid mo? Ano lang po? Para walang problema po, papakalayo-layo na lang ako. Nagpapakalayo-layo ka muna. Uwi ka sa probinsya. Opo. Huwag kang mangagaw ng asawa ng may asawa. Diba? Opo. Lalo't asawa pa ng kapatid mo. At kahit hindi asawa ng kapatid mo. Tawagin na natin si Atty. Soriano para sa inyong kompromiso. Bago ninyo lagdaan ang kasunduang ito, ay nais ko munang basahin sa inyo ang kaso, damages at unjust vexation. Kami na nakalagda sa kasunduang ito ay napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, ako, si Danilo Catalan, ay nangangakong hindi na muling manghihimasok pa sa tahimik na pamumuhay ng aking kapatid at ng kanyang kinakasama, pamilya o asawa man, sapagkat nalalaman kong maaari akong makasuhan ng kaso kriminal o kaso sibil. Kalawa, kami na magkapatid ay nangangakong irirespeto ang bawat isa bilang tao at bilang magkapatid. Kami ay lubos na magmamahalan bilang tunay na magkapatid. Hindi na namin sasaktan pa o pagbabantaan ng pananakit ang bawat isa sapagkat alam namin na maaari kaming makasuhan ng kasong grave threats o physical injuries. Handa na ang inyong kompromiso. Lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.